Hello guys, I hope ito pong video na ito ay mapanood nyo po ng buo at dahil alam ko po sa ganitong pamamaraan ako po ay may maiitulong sa inyo at ganun din po sa inyong mga mahal sa buhay. Sana ito po ay makakaabot sa bawat isa sa atin dahil alam ko po na ito malaki ang maiitulong para po sa ating kalusugan at para po sa ating mga kinatatakutan na pandemic at sana po mapanood nga po ninyo ng buo at makatulong po ito sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel at today ang aking pong ibabahagi sa ngayon ay ang tips po kung paano natin additional tip po para sa ating family kapag tayo ay na-expose sa pagkakaroon tayo ng mga sipon, pananakit ng dibdib, pananakit ng lalamunan, or yung mga iniisip po natin na tayo ay nahawaan dahil sa, syempre, kapag alam po naman natin, natatakutan natin ngayon yung COVID na, lahat po ng variant ng COVID talaga pong kinatatakutan natin. Simpleng sipon po, aligagana tayo, sakit ng ulo, kung ano-ano pang pong mga karamdaman nga natin kasi na-alarma po tayo. So, ito pong video na ito ay tungkol po sa tip kung paano natin po masosolve ang ating mga worry sa bahay kapag mayroon po tayong mga ganitong mga experiences sa bahay, pagkakasakit o normal, kahit po normal na pagkakasakit. At ito nga po ay, ayan, sorry kasi ngayon kagigising ko nga lang po at napuyat po ako ilang gabi na halos ako puyat kasi ang anak ko po yung isa ay nagsisipon. Syempre worry po naman, hindi pa naman po ganun kalala. Tapos itong aking isang anak na lalaki, palibhasa ay mahilig lumabas-labas sa aming kapitbahay, mga family relatives naman po, kaya ay medyo may sipon yung iba ay nahawaan din po. Yun din nga po nakakapag-alala ngayon kasi ang bilis pong makahawa ng ultimong simpleng sipon at saka iba po yung mga sipon talaga ngayon, talagang makati sa lalamunan, makahat, malagkit, parang yung makahat po sa amin, malagkit, malakid na pagsisipon na talagang bumabara po sa ilong, sa mga ilong, nahihirapan silang matulog. So, ganun din po. So, itong isa kong anak ay ilang days na po siyang medyo inaabala ng kanyang pagtulog. Ganun din po ako. Pero, hindi naman po nababawasan masyado ang kanyang kasiglahan. Kaya, hindi naman po ako ganun ka-worry sa kanya. So, bukod po sa mayroon siyang minsan vitamins, minsan hindi naman ginagatas ko na lang, ay napapansin ko rin po siya ng minsan kontra sa sipon, which is Nocet. Yun. Na, sa ganun pa rin mo, hindi naman talaga nawawala pa. So ngayon, dinicide ko na kasi dalawa na sila. Nag-decide na ako kung ano yung mga ginagawa ko kapag sila nagkakaroon ng flu, paglalagnat, mga sipon-sipon din, ubo-ubo. Anong ginagawa ko noon? Talagang ito na po ang pinaka-ultimatum kong ginawa at ito po ay isi-share ko sa inyo. At talaga pong proven, tested, lahat po ng mga kakilala ko at saka yung family namin talaga pong ginagawa yung kasi once na nandoon na po kami sa point na malala na talaga, sobra na talaga ang effect, ay ginagawa na po namin yun. So guys, ito pong video na ito ay medyo may kahabaan kasi gusto ko pong ipaliwanag po sa inyong mabuti ang kahalagahan po nitong video na ito. Kasi nga, nung syempre, magulang tayo at habang lumalaki ang ating mga anak, iba't iba po experiences natin pagdating po sa kanilang kalusugan habang sila pinapalaki. At ito nga po, itong malunggay na ito, which is talagang ito po ang topic ko ngayon, itong main ingredients ko po sa aking home remedy ay malunggay. So, alam naman po natin na kapag tayo nagsisipon, inuubo, talaga pong inilalagay na ang recommended, kahit naman po yung mga health expert natin, recommended ay ang calamansi juice, mga vitamins, na vitamin C na makukuha sa mga fruits na with high in vitamin C. So, ayun po. Tapos, yung with the
ang kalamansi alone, hindi po ganun ka-effect. Tapos, ngayon, itong malunggay, ganun din po, alam naman natin na talaga namang ang malunggay ay napakabisa sa katawan ng tao. At talaga po talaga ang naka-experience ng matagal na nagdugtong ng mahabang buhay sa aming tatay ay ang malunggay. Hanggang sa yun na lang po ang kanyang kinakain. Talagang siya po ay nagkaroon ng sakit kasi nung kabataan niya mahilig siyang mag-alcohol din uminom-inom at saka manigarilyo. So napakatagal po panahon niya nagmamalunggay at yun lang po talaga ang nakapagpahaba sa kanyang buhay. So yun lang po ang inuulam niya. Naisip ko nung ang aking anak ay sobra talaga ang kanyang nilagnat. At dahil na rin po sa sipon at ubo, ang ginawa ko, yung sariwang dahon po ng sariwang dahon ng oregano. Kasi ang kasabihan, kapag ikaw ay gagawa yung odd number, halimbawa 3 piraso, 5 piraso, 7 piraso, depende po sa kakailanganin, yun ang ilalagay mo. So, ang ginagawa ko po, kapag isa lang naman na anak ko ang mayroong dapat gamutin, 5 dahon ng oregano, ay dinagdagan ko po to ng malunggay. Dahon ng malunggay, nilagyan ko ng kalamansi at ang pampaalis nga po ng pakla. Sobra kasing pakla po noon ay para kayanin po ng ating mga anak, nilalagyan ko po ng asukal dati. Kung wala po tayong honey, pwede na po yung asukal, 1 kutsarang asukal. So, ayun po, bigla pong parang magic. Talagang on that day, finish po kagad. So, yun na po nakagawian ko. Hindi na po ako nakakapagpa-ospital. Hindi na po kami umaabot sa check-upan. Napakatagal na panahon na po. At ang akin pong anak ay, ang panganay ko nga po, 12 years old na. Siguro po yung huli kong pina-ospital siya noong magkaroon siya ng tigdas noon. Noon ko lang po siya huling na hospital. Pero, after nun, yun po ay 6 years old siya noon. Tapos, yung panganay ko po, ito namang sumunod na, talaga pong hindi ko na po, talaga pong sa tunay lang, totoo po, hindi ko na po sila naranasang magpa-hospital. Nandiyan po yung mga kapatid ko at alam na alam po na hindi ako nakakaranas magpa-hospital po sa aking mga anak. O, kahit po check-up. Yung bunso ko po, kasi, siya nagka-UTI siya Yun. Yun po ang hindi ko alam mga ano. Pero yung mga basta lagnat, ubo-ubo, sipon-sipon, talaga pong kinakaya na po dito sa bahay. Tapos, yun nga, hanggang 3 po sila, ganun din pong advice ko sa iba kong mga pamangkin na nagkaanak na din. At kapag po talagang sa tingin natin yung mga resistensya po nila, napapansin naman po natin ang ating mga anak na minsan na namumuti, yung parang kulang sila sa iron. Yun po ang ginagawa ko. Kasi yung pangalawa ko, bukod sa maputi siya, para siyang minsan napapansin ko, hindi naman po ako nagpapavitamin sa mga bata. Sa totoo lang po, hindi ako gumagamit ng ano-anong vitamins kasi binibigyan ko na lang po sila ng mga fruits. At saka, hindi talaga nila nakaagawian ang vitamins. Ganon din po ako kasi ganon din po kami pinalaki ng aming magulang. Matatandang tao po yun. Kaya nakasalalay sila sa mga vegetables at saka fruits dito sa paligid. Pero sa panahon po ngayon, mahirap kasing kahit po fruits yan, mahirap din naman nating pakainin ng mga bata. Kahit ilagay na po natin sa mesa, hindi po sila ganon kaano kasi nainggan silang kumain ng ibang nandiyan na kasi mga cheese curls, mga kung ano, hindi naman sila, kung sila binibigyan ng mga ganun, ng mga, kahit sa fast food, yung mga, hindi ko po sila binibigyan ng mga ganun. Pero, iba pa rin po kasi ang ating pag-struggle pagdating sa pagkain ng mga bata, di ba? Mahirap talaga. So, minsan, dumadating sa point na parang napapansin ko, nagbibiktim na yung katawan niya. At isa pa rin yung gadget nga, nakakabagdagdag po yan ng panghihina ng mga bata. Di po ba? So, kapag sa tingin ko, ganun na, ginagawa ko lang po, malunggay lang po. Nagkakatas ako ng malunggay. At pinapainom ko. On that day po, balik, mapapansin nyo, pula po ang kanilang at saka ang liliksi po nila, maliliksi po ang kanilang mga katawan at talaga pong mapapansin ninyo masisigla. So, ganun lang po. Hindi naman po talagang hindi po masarap ang lasa. Kung gaano po kasarap na ihalo ang malunggay sa mga lutuin, ganun po ang kabaligtaran ng lasa nito, panlasa nito. Pagka puro po siya din at
puro po natin siyang kinatas. At puro-puro talaga, walang halong tubig o ano, basta puro lang po yung juice niya. Talaga pong napakainit. Kahit po ako kapag minsan ako sinisipon o masama ang pakiramdam, nilalagnat. Iba kasi, di ba yung ating pananakit ng ulo, dalawa naman po, yung isa mainit na talagang parang flu nga. At yung isa ay pumipitik-pitik lang. Yun, kapag po may pitik-pitik po, umiinom ako ng mga synthetic na gamot. Pero pagka yung sa tingin kay gawa ng paglalagnat, pag-ubo o pagpapalit ng panahon o talaga yung umiinit, yun, napakagaling po ng malunggay. Hindi na po natin kailangan uminom ng mga synthetic na gamot. At talagang gagaling na po tayo pagdating sa malunggay. So itong video na ito po, guys, ito po, ipisi-share ko po sa inyo ang step by step kung paano po natin gawin ang masasabi ko pong magic na medisina na matatagpuan po sa ating mga bakuran, at sigurado po tayong walang side effect, masamang side effect or ano po, talagang totally herbal po talaga ang ating wala pong effect tayong safe na safe sa bata, sa matanda, pero hindi po guys ako doktor, wala po kaming relative na doktor. At wala din po akong kaalaman pagdating sa mga medisina. Ito lang naman po ay talagang sa naging observation ko at naging experience po ng family namin kung paano po kami palaki ng parents namin pagkabata. Talagang buong herbal po, at hanggang sa natutunan ko po na siyempre tayong magulang, iisipin natin kung anong best para sa ating mga anak. Kaya ito po ay maaari ko pong share sa inyo, at ito po ay talagang proven ko po, at ganun din po yung mga kapatid ko, itong mga malalapit kong relatives na minsan may humihingi ng tulong sa amin na kung anong alam na-share ba yung kanilang experience sa kasakit, yun, nasasabihan namin na talaga naman pong sila din po, kahit sila ay nasasabi na na-experience po nila ang kagalingan ng hindi po natin ito masasabing gamot, pero pamamaraan. Isa pong pamamaraan, napakabisa po kumpara sa aking experience, napakabisa po talaga. Hindi ko naman po inaano yung mga gamot na ginawa ng ating mga medical expert, pero talaga pong napakagaling nito, at pwede po natin itong subukan. So ito guys, isi-share ko na po sa inyo, at marami pong salamat sa panonood at sa pakikinig, at sana po magustuhan nyo po itong video ito at makatulong din po sa inyo. So ito po guys, mayroon po tayong dahon ng malunggay. At ilagay po natin ito sa almirez. Isama na po natin yung mga malalambot na bahagi ng kanyang mga stems. At atin nga po itong bayuhin, dukdukin, hanggang sa lumabas po ang kanyang natural juice. Wala po tayong ibang ihahalo, tubig, at kukunin lang po natin ang kanyang talagang pure juice. Yung kanya talagang natural na katas. Atin po lang bayuhing maigi para lumabas po ang kanyang sariling katas. At yun po ang ating kakailanganin. Tulad po nito guys. Ayan. Lumalabas na po. As ilagay lang po natin siya sa isang maliit na bowl. Katasin po nating maigi. Ayan po. Ayan po siya guys. Siguraduhin lang po natin talaga na pure po ang ating malunggay juice. And then, samahan po natin ito ng kalamansi. Isinama ko po 5 malalaking kalamansi. Katasin po natin, kunin lang natin ang katas. Atin pong salain sa ating strainer para hindi po makasama ang mga buto. Ayan, pwede din naman po nating isama ang lemon. Kung may available po tayong lemon juice, pwede po natin yun ang gamitin.
At para po medyo manamis-namis po siya, ma-break po niya ang pagka-pakla ng ating malunggay. Lagyan po natin ng pure honey. Isang kutsara po guys. Isang kutsara po na pure honey. Kung wala naman po tayong available na honey, pwede rin po ang ilagay natin ay sugar. Isang kutsara pong sugar. Para mawala lang po talaga ang pakla. At pero ito pong honey, ito po ay napakaganda po ng health benefits nito. Mas mabuti po kung mayroon po tayo nito. Pero kung wala naman pong available, okay lang po na asukal para hindi po masyadong, para matake po ng ating mga anak. Lalo na kung bata ang iinom, ang ating bibigyan ng gamot na ito. Haluin lang po nating maigi para maganda-ganda naman po ang lasa. Pero guys, ito po ay hindi po masarap talaga. Sa totoo lang po, mahirap pa inumin ng aking mga anak nito dahil talaga. Pero ayaw po nilang mag-doktor, kaya no choice talagang ito na po tinitake nila. Talagang kahit po sila, minsan kapag nahihirapan na po sila na mismo ang nagre-request, Mama, gawa nyo ako ng malunggay. Dahil alam, kahit po bata pa lang sila, alam po nila na mas maganda po yan. Promise guys. Talaga po. Napakaganda po nito para sa kalusugan ng ating mga anak. Hindi nga lang po, yun nga lang po talaga sinisigurado ko sa inyo, hindi po talaga masarap i-take para sa mga bata. Kung napapansin nyo po ang mukha nitong aking isang anak na ito, medyo pagana po kasi singan niya eh. Pero tinis ko lang po na ilang araw. Pero sure ko po, pagkatapos nito, aayos na po pakiramdam niya. Huwag mong susuka. Monayti, anong masasabi mo pagkatapos mong makainom ng malunggay na gamot? Yung ang sipon mo, may simon ka pa ba? Gumaling ka? Gumaling na po. Wala na. Pakita mo nga. Pero madumi ang ilong mo. Isingan mo nga. Sige nga. Wala na. Pero kagabi nakatulog ka ga dahil sa sipon? Nakatulog ka kagabi? Ha? Nakatulog? Sinisipon po ako. Pero hindi nahirapan kang matulog kagabi? Opo, dahil ako hindi nahinga po. Hindi ka makahinga. So ngayon, nung makainom ka ng malunggay, ha? Wala na po. Wala na. Palagi ka bang umiinom ng malunggay? Opo. Kapag May sipon. at saka Sakit. may sakit. At saka lagnat. Magaling ba? Alin mas magaling? Yung gamot o malunggay na ginagawa ni Mama? Malunggay. Talagang mas magaling ang malunggay. Opo. Okay. So, ito po yung aking anak na si Tahiya. O, anong nangyari sa'yo? Ilang araw ka na bang may sipon? Mga 5. Bakit tumagal? Gusto mo bang umiinom ng malunggay? Ha? Bakit? Kasi guys, ayaw niya talaga ng malunggay. So, siya nag-taste ng nilalagyan ko siya lang po siya ng Vicks at saka coconut oil sa dibdib, pero hindi pa rin siya gumagaling kasi ayaw niyang uminom ng malunggay. Kapag umabot na sa punto na talagang nahihirapan na sila sa kanilang sipon, saka ko sila pinapainom ng malunggay. So today, ginawan ko nga siya ng malunggay. So ano masasabi mo after na mapainom kita ng malunggay? Wala. Nawala na, okay na pakiramdam mo. Tapos nakaligo ka na, di ba? Ano masasabi mo sa mga tao para kung gusto nila maging maganda ang kanilang pakiramdam? Ng malunggay. Pero hindi masarap. Tiisin na lang, di ba? Anong mas magaling, yung mga gamot o yung uminom ng malunggay? Di ba umiinom ka ba ng gamot dati? Nawawala ba ang sipon? Nawawala? Hindi talaga, di ba? Tapos ngayon, kanina nang painumin ka ni Mama ng gamot, anong nangyari sa'yo? Nawala na. Okay na ulit. Masigla ka na. Tsaka nagre-red na po yung lips niya, oh.
medyo kasi namumutla siya. Kaya, ang ginagawa ko sa kanila, kapag pakiramdam ko'y kulang na sila, minsan kasi mahirap din silang kumain. So, ang ginagawa ko talagang, kinakatasan ko sila ng malunggay. Tapos, once a week, pinapainom ko sila ng 1 kutsara na malunggay. So, anong masasabi mo sa mga tao? Ha? Inom ng barangay para kumain. Mas okay, di ba? Hindi nga lang masarap. Pero tiisin, di ba? Anong gagawin? Sabi niyo, sarap tumikim ng honey. Lagyan na lang ng honey. Ang ginagawa ko. Okay, guys. So, yun po ang mai-share namin sa ngayon. At itry po natin. Okay naman po, kita-kita nyo naman mga anak ko. Hindi rin po sila mahilig magkakain, pero healthy po sila.